Virgo. Hello my dear Virgo. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po to sa araw ng June 6, 2026. Titingnan natin my dear kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before tayo my dear mag-proceed sa ating reading, magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Hello my dear, kumusta po? Thank you very much sa walang sawang paghihintay at pag-aabang ng inyong reading. Ayan, kinakain ko na naman yung salita ko. Ayan, maraming salamat po. And gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy ka dito at mahanap mo or mai-provide ko my dear kung ano man ang hinahanap mo sa iyong buhay. I think that's good enough. Tama na daw. Okay. So, kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. It's raining. Kumusta naman po? I hope na everybody's okay. Ingat po sa mga lalabas, sa mga may mga pupuntahan, magdala po ng payong. And I think mag-stock na ng mga gamot, no? Yung mga first aid na mga gamot. We have here the Ace of Pentacles, Virgo. We have here the Two of Pentacles. Okay. Sa araw na to, June 6, may opportunity akong nakukuha, my dear. Pero may hesitation, no? May pagdadalawang isip na nangyayari, no? Pero may opportunity. Parang hindi ka sure sa energy ng Two of Pentacles kung igagrab mo ba to or hindi. Pero may opportunity. So, ngayong araw na to, my dear Virgo, malalagay ka dun sa sitwasyon na nag-iisip ka kung igagrab mo ba to, gagawin mo ba tong bagay na ito, no? Pero may opportunity ngayong araw na ito. And naiintindihan ko naman kung bakit ka nagkakaganito, my dear, kasi hindi naman talaga lahat ng opportunity is more on happy lang. Baka naiisip mo yung sakripisyo, or baka nagkakaroon ka ng konting pangamba or takot kung ano yung mga possible na magiging outcome nitong opportunity na ito. Okay? Pero super maganda naman yung kanyang energy. It is just more on, syempre, binabalanse mo lang siya, my dear, kung kaya mo ba or hindi. Next card. Okay, Strength card. Actually, parang kaya mo naman siya, my dear. Okay, kinakailangan mo lang talaga mag-commit. Okay, tingnan natin anong partner ng ating Strength card. Okay, Three of Sword. Okay, magkasama tong dalawa na to, my dear. Di ko na paghihiwalayin, no? Pero may Three of Sword ka. Okay, pakiclarify po yung ating strength card. Pag may nahuhulog, my dear, na dalawa, hindi ko na pinaghihiwalay yan. Okay, the Seven of Sword. Okay. Dalawang nakukuha ko sa energy ng Seven of Sword. Baka noon, kasi meron kang Three of Sword eh. Ayan o, nililingon mo. Sige, lalatag ko na ha. Ilalatag ko na, my dear. We have here the Seven of Swords at saka Page of Pentacles. Okay, nakalingon si Seven of Swords kay Three of Swords. Okay. So, baka before, nag-start ka ng something, baka kagaya din nito, grab mo yung opportunity, and then,
yun nga, baka may nag-betray, baka may nag-traitor sa'yo, my dear, or baka may something na nangyari. I think isa yun, my dear, sa energy na pumipigil sa'yo kung bakit ayaw mong umpisahan or i-grab itong opportunity na to kasi natatakot ka, my dear, na baka maulit yung nangyari before. Kung makikita mo dito, meron kang energy ng page. Talagang kinaklarify nito, my dear, kung i-grab mo ba, iti-take mo ba, kaya mo bang i-handle? So, meron ka mga self-doubt, my dear, sa araw na ito. Nagkakaroon ka ng pangamba talaga kung i-grab mo ba tong bagay na to or hindi. Pero, kung titingnan naman natin tong dalawang center card na to, as long siguro that you will work in silent. Kasi hindi naman talaga natin, my dear Virgo, malalaman talaga yung totoong intention ng mga tao sa paligid natin. Meron mga tao na matutuwa para sa atin. Meron mga tao na magpapanggap na natutuwa, na na-achieve na natin yung mga bagay-bagay, yung mga ganon. So, hindi unpredictable talaga siya, my dear. Pero, kung tingnan natin, kunin ko muna yung lahat ng cards ha, bago ako mag-advise or bago ako mag-ano ng ano. Kasi mahirap na magsalita ako, tapos meron pa pala mga cards. Okay, let me see, my dear Virgo. Oh, the Ace of Cups. Go na, my dear. Go mo na to. Wala pa yung isang card, pero go mo na talaga to. Okay? Ang gusto kong sabihin kanina, my dear, it's just more on piliin mo kung sino yung makakasama mo sa journey. Kasi, kagaya nga na sinabi ko kanina, hindi naman lahat matutuwa para sa'yo. Kasama ni, okay, Nine of Swords, okay? Iwasan mo yung hindi ko naman masabi na iwasan mo, 'di ba? Pero try mo pa rin talaga, my dear. Actually, hanggang hindi mo talaga nare-resolve yung pinaka main issue, my dear Virgo, hindi talaga mawawala si Nine of Swords, okay? Hindi talaga siya mawawala. Talagang nandyan talaga si Nine of Swords. And I just think, my dear, talaga nag-overthink ka lang talaga sa mga possible na magiging outcome. Pero maganda tong opportunity na ino-offer sa'yo, my dear. Baka gusto mo magnegosyo, gusto mo mag-start ng panibagong career, okay, baka meron kang mga creative idea, pwede naman siya, my dear. It is just more on, kailangan mo lang talagang maghanap talaga ng unang-una, kayanin mo, syempre. Always put in your mind, my dear Virgo, na every opportunity may kasama talagang challenge yan, no? Kung hihintayin mo yung tamang momentum na magkaroon talaga ng opportunity tapos walang challenge, parang wala yatang ganon, no? Lahat ng opportunity, meron talaga siyang challenge, my dear. So, kung maghihintay ka naman, my dear, ng opportunity na hindi masyadong mabigat yung challenge, posibleng matagalan ka rin. Kasi, talagang, pag meron talagang opportunity, meron talaga siyang challenge, automatic talaga yon. So, I think madali nating maaayos yung part na yon. Ang hindi natin madaling maaayos, my dear, is yung nangyari sa'yo in the past. Kung meron nag-betray sa'yo, kung meron kumuha sa'yo ng hindi maganda. And this is also the same thing, the same thing, my dear, sa loob ng relationship, okay? Sinasabi, my dear, na is about time na buksan mo, my dear, ang puso mo sa mga tao sa paligid. Hindi naman ibig sabihin na magjowa ka kaagad. It is just more on parang lower your guard. Parang i-lower mo yung guard mo, my dear, and just, although may nangyari sa'yo na hindi maganda in the past, pero take mo na lang yung mga experience mo doon, no? Tandaan mo kung ano ba yung mga red flag, ano ba yung mga nangyari during that time, para if just in case meron nang pumasok or meron nang gusto manligaw sa iyo, my dear, you can actually like apply kung ano yung mga experience mo, my dear, yung mga experience mo before, okay? And kung sa career naman to, my dear, talaga, always struggle naman talaga ang career, my dear, okay? Yun nga lang, we have here the energy of the Four of Pentacles. May takot, my dear, ngayong araw na to, no? Parang pakiramdam mo stuck ka, nag-overthink ka, nag-anxiety ka. So, probably, medyo ipagpaliban mo muna yung pag-grab. Hindi kita i-encourage na i-grab mo to ngayong araw na to kasi talagang magiging magulo. I think, kunin mo tong araw na to, June 6, para i-overcome kung ano man tong mga nararamdaman mo as of this moment. It's more on parang accepting, my dear, na nangyari na yung bagay na yun and kinakailangan lang natin talagang matuto from it. And the reality of life, my dear Virgo, is hindi lahat natututunan natin sa school. Yung iba natututunan natin through experience. So, minsan, or kadalasan, my dear, talagang through experience natin nakukuha talaga yung mga ganitong scenario. Pero hindi yun para parusahan tayo or pasakitan tayo. It is to make us a better person, my dear. So, ngayong araw na to, June 6,
sinasabi ng card na to na this is the time, my dear, na i-overcome mo talaga to. Take some time, my dear, to overcome itong, silipin natin kung ano meron sa June 7, my dear, baka nandun pa siya, 'di ba? Pero sinasabi, my dear, na take some time para ma-overcome mo itong nangyayari sa iyo, my dear, whatever it is. And sinasabi, my dear, na this is the time para buksan mo yung bintana mo and hayaan mo na makapasok yung fresh air, 'di ba? Kasi baka masyadong sarado na yung mga bintana, yung mga pintuan, wala na nakakapasok na fresh air. So this is the time, my dear, to open your window, and this is the time, my dear, na lumanghap ka ng sariwang fresh air. Okay? Kasi hindi kasalanan ni Juan ang kasalanan ni Pedro. Ibig sabihin, hindi kasalanan nung tao na yon, hindi kasalanan nung tao na yon, yung kasalanan niya ay hindi kasalanan ng lahat. Okay? Yun ang gusto kong sabihin. Okay? So, my dear Virgo, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 6, 2026. Kagaya po na nasabi ko na sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, Virgo. Take care of yourself. Love you.